Kumusta po mga lolo at lola? Alam niyo bang ang inyong paboritong mani ay maaaring dahan-dahang sumisira sa inyong kalusugan paglampas ng edad na 60? Sa bidyong ito, ibubunyag natin ang 4 na mani na hinding-hindi niyo dapat hawakan at 4 na dapat ninyong kainin araw-araw. Ang isa rito ay pwedeng magpataas ng stroke risk ng 39%. Handa na ba kayong malaman ang katotohanan para sa inyong mas mahabang buhay? Ang 4 na uri ng mani na mapanganib para sa atin Section 1. Ang macadamia nuts. Mga lolo at lola, alam ko pong napakasarap ng macadamia. Napakalinamnam, parang mantikilya sa bibig at madalas nating makita bilang regalo o pasalubong. Ngunit para sa ating mga nasa edad 60 pataas, ang macadamia ay maaaring magdulot ng seryosong problema sa ating puso at mga ugat. Ang pangunahing dahilan ay ang sobrang taas ng taba nito. Sa bawat 100 gramo, mayroon itong 76 na gramo ng taba. Ito ang pinakamataas sa lahat ng uri ng mani. Bakit po ito nagiging lason para sa atin? Sa ating edad, ang ating atay ay hindi na kasing lakas tulad ng dati. Pagdating natin ng 65 taon, ang kakayahan ng atay na magtunaw ng taba ay nababawasan ng 20 hanggang 40%. Kapag kumain kayo ng macadamia, nahihirapan ang inyong atay na iproseso ang dami ng taba at ito ay nagiging sanhi ng pagtaas ng triglycerides at masamang kolesterol sa inyong dugo. Ang taba na ito ay dumidikit sa dingding ng inyong mga ugat na tinatawag nating arterial plaque. Maaaring nararamdaman nyo na ang mga sintomas nito pero hindi nyo lang alam na dahil pala ito sa kinakain ninyong mani. Marahil ay madalas kayong makaramdam ng sobrang pagkapagod o hinihingal kayo kahit naglalakad lang ng maikli sa parke. Ito ay senyales na ang inyong puso ay nahihirapang magbomba ng dugo dahil sa baradong mga ugat. Ayon sa isang pag-aaral noong taong 2023 mula sa Journal of Geriatric Nutrition, ang mga nakatatanda na kumakain ng macadamia ng higit sa 2 beses sa isang linggo ay may 34% mas mataas na pagkakataon na magkaroon ng bara sa puso kumpara sa mga hindi kumakain nito. Hayaan niyo pong ikwento ko sa inyo ang tungkol kay William. Si William ay isang retiradong accountant mula sa Phoenix, Arizona na nasa edad 67. Pumunta siya sa akin dahil palagi siyang walang lakas at mabilis mapagod sa kanyang morning walk. Akala niya ay dahil lang ito sa pagtanda. Noong sinuri namin ang kanyang dugo, ang kanyang triglycerides ay umabot sa 312 may DL. Napakataas at napakamapanganib po niyan. Nalaman ko na gabi-gabi pala siyang kumakain ng 1 dakot ng macadamia habang nanonood ng telebisyon. Agad naming ipinatigil ang pagkain niya ng macadamia at pinalitan namin ito ng hilaw na almonds. Pagkalipas lang ng 8 linggo, ang kanyang triglycerides ay bumaba sa 100 at 48 DL. Ngayon, kaya na niyang tapusin ang kanyang 3 milyang lakad nang hindi humihinto. Sabi niya sa akin, "Doc, pakiramdam ko ay bumalik ako sa pagiging 50 taong gulang." Kaya po ang payo ko, itigil na natin ang pagkain ng macadamia. Simulan nating palitan ito ng almonds. Kung nahihirapan kayong biglang tumigil, subukan ang paraang 50% ng almonds at 50% ng macadamia sa loob ng 2 linggo hanggang sa tuluyan niyo nang maalis ang macadamia sa inyong buhay. Kung gusto niyo pong protektahan ang inyong mga ugat at ang inyong puso, pakisulat naman po ang salitang heart sa ating comment section sa ibaba. Section 2, ang Brazil nuts. Susunod ay ang Brazil nuts. Marami sa inyo ang kumakain nito dahil sa selenium na alam nating mabuti para sa immune system. Ngunit mga kaibigan, ang Brazil nuts ay parang isang nutritional time bomb para sa ating mga senior citizen. Ang 1 piraso lang ng mani na ito ay mayaman na sa selenium na umaabot sa 70 na microgram. Katumbas yan ng 175% ng kailangan niyo sa buong araw. Ang problema, kapag kumain kayo ng 6 na piraso nito, parang uminom na kayo ng 1,000% ng inyong kailangan. Ito ay nagiging sanhi ng pagkalason o selenium toxicity na tinatawag nating selenosis.
Habang tumatanda tayo, ang ating mga bato o kidneys ay hindi na rin kasing bilis magsala ng mga mineral. Kapag naipon ang selenium sa inyong katawan, magsisimulang malagas ang inyong buhok o maging marupok ito. Ang inyong mga kuko ay magkakaroon ng mga puting tuldok o kaya ay magiging masyadong makapal. Ang mas nakakatakot pa, maaari itong makaapekto sa inyong utak at nerve system. Magiging makalimutin kayo, mahihirapang mag-focus at minsan ay magkakaroon ng panginginig ng kamay na madalas mapagkamalang Parkinson's disease. Mayroon din itong taglay na barium, isang mineral na maaaring magdulot ng hindi normal na tibok ng puso o arrhythmias. Para sa atin na umiinom na ng gamot sa puso, ang pakikipag-ugnayan ng barium sa ating gamot ay maaaring maging banta sa ating buhay. Isang pag-aaral mula sa University of California ang nagpakita na 47% ng mga seniors na kumakain ng Brazil nuts ay nagpakita ng mga senyales ng pagkalason at marami sa kanila ang nagkaroon ng pinsala sa bahagi ng utak na tinatawag nating hippocampus. Ito ang sentro ng ating alaala. Naaalala ko si Barbara, isang 71 taong gulang na retiradong guro sa Seattle. Kumakain siya ng 3 piraso ng Brazil nuts araw-araw dahil nabasa niya na ito ay mabuti para sa anti-aging. Pagkalipas ng 4 na buwan, nagsimulang malagas ang kanyang buhok at nanginginig ang kanyang mga kamay. Akala ng kanyang doktor ay Parkinson's na ito, ngunit nalaman naming ang selenium sa kanyang dugo ay 5 beses na mas mataas kaysa sa normal. Agad naming ipinatigil ang mani at binigyan siya ng tamang supplements. Matapos ang 6 na buwan, tumigil ang panginginig ng kanyang kamay at bumalik ang sigla ng kanyang buhok. Mga lolo at lola, itigil na po natin ang pagkain ng Brazil nuts. Maaari naman tayong kumuha ng selenium sa mas ligtas na paraan tulad ng pagkain ng itlog, manok o brown rice. Maaari rin kayong kumain ng buto ng sunflower o sunflower seeds dahil ang isang 4 na tasa nito ay sapat na para sa inyong kailangan ng walang panganib ng pagkalason. Section 3, ang peanut o mani. Ang susunod ay ang mani na pinaka-popular sa lahat, ang peanut. Alam nyo ba na ang peanut ay hindi talaga isang nut o mani? Ito ay isang legume o kabilang sa pamilya ng mga beans. Ang pinakamalaking panganib dito ay ang tinatawag nating aflatoxin. Ito ay isang uri ng lason mula sa nanggagaling sa amag na tumutubo sa mga peanut habang ito ay nakaimbak. Ang ating atay na sa edad 60 ay nawawala na ang 30% ng kakayahan nitong mag-detox ay hindi na kayang labanan ang lasong ito. Ang aflatoxin ay direktang nagdudulot ng pinsala sa atay at maaaring humantong sa cancer. Bukod pa riyan, ang peanut ay puno ng omega-6 fatty acids. Ang tamang balanse ng omega-6 at omega-3 ay dapat 4 ay sa isa lamang. Ngunit ang peanut ay may ratio na 5,000 ay sa isa. Ang sobrang taas na imbalance na ito ang nagdudulot ng pamamaga o inflammation sa ating buong katawan. Ito ang dahilan kung bakit mas sumasakit ang inyong mga kasukasuan, lumalala ang inyong arthritis, at nagkakaroon kayo ng suong munaw o brain fog. Ayon sa Cleveland Clinic, ang mga taong lampas 60 na madalas kumain ng peanut ay may 8% mas mataas na markers ng pamamaga sa kanilang dugo. Mapapansin nyo rin na pagkatapos kumain ng mani, madalas kayong kabagin, mahirapan sa pagdumi o makaramdam ng bloating. Ito ay dahil ang tiyan natin sa ating edad ay wala ng sapat na acid para tunawin ang matitigas na protina ng peanut. Si Susan mula sa Dallas, Texas ay 70 taong gulang na. Araw-araw siyang kumakain ng peanut butter sa kanyang tinapay sa loob ng 40 taon. Nagtataka siya kung bakit lalong lumalala ang kanyang arthritis at palagi siyang parang lutang o nakakalimot. Noong tinanggal namin ang peanut sa kanyang dieta at pinalitan ito ng almond butter, sa loob lamang ng 10 linggo, ang sakit sa kanyang mga tuhod ay nabawasan ng 80%. Nakakapag-isip na rin siya ng malinaw at hindi na siya madaling mapagod. Kaya pakiusap po, itapon na natin ang mga peanut butter na iyan na puno ng asukal at masamang taba.
Subukan niyo po ang almond butter o kaya ay buto ng kalabasa o pumpkin seeds. Mas masustansya ito at hindi magdudulot ng pamamaga sa inyong mga kasukasuan. Section 4. Kasoy. At heto na ang huli, ang itinuturing nating pinakamapanganib para sa ating mga senior, ang cashews. Marahil ay nagugulat kayo dahil paborito ito ng marami. Ngunit ang cashews ay punong-puno ng oxalates. Ang oxalates ay mga compound na humahalo sa calcium sa loob ng ating katawan upang bumuo ng mga bato sa bato o kidney stones. Tandaan po natin, ang ating kidney function ay nababawasan ng 1% bawat taon pagkatapos nating mag-apat na po. Kaya sa edad na 60, ang inyong mga bato ay hindi na kayang ilabas ang lahat ng oxalates na ito. Isang pag-aaral mula sa Harvard Medical School ang nagpakita na ang mga seniors na kumakain ng cashews ng 3 beses sa isang linggo ay may 67% mas mataas na posibilidad na maoperahan dahil sa sutil na kidney stones. Hindi lang iyan, ang cashews ay may taglay ding urushiol. Ito ang kaparehong chemical na matatagpuan sa poison ivy. Bagamat naluluto ito, may naiiwan pa ring bahid nito na nagiging sanhi ng matinding pamamaga sa ating immune system. Dahil din sa taas ng carbohydrates nito, ang cashews ay nagiging sanhi ng biglaang pagtaas ng inyong asukal sa dugo o blood sugar spikes. Para sa ating mga lolo at lola na may pre-diabetes, napakadelikado nito. Mayroon din itong phytic acid na humaharang sa pag-absorb ng ating katawan sa mahahalagang mineral tulad ng kalsyo, zinc at lalo na ang magnesium na kailangan natin para sa mahimbing na tulog at malakas na kalamnan. Isang pasyente ko, si Nancy mula sa Miami, Florida, ay 72 taong gulang. Mahilig siyang magmeryenda ng maalat na cashews araw-araw. Nagpunta siya sa akin dahil sa pabalik-balik na sutil na kidney stones at matinding pananakit ng mga daliri at tuhod. Ang kanyang C-reactive protein or CRP na sumusukat sa pamamaga ng katawan ay umabot sa 8.2 mg/L. Napakataas nito at nagpapahiwatig ng panganib sa puso. Matapos niyang itigil ang cashews at lumipat sa pagkain ng walnuts, bumaba ang kanyang CRP sa 1.8 na lang sa loob ng 12 linggo. Wala na rin siyang nararamdamang sakit sa mga kasukasuan at hindi na bumalik ang kanyang kidney stones. Kaya naman, mga lolo at lola, kung kayo ay may cashews sa inyong pantry, mangyaring ihinto na ang pagkain nito. Ang pinakamagandang kapalit ay ang walnuts na tatalakayin natin mamaya. Palagi nating piliin ang mga pagkaing nagpapahaba ng buhay, hindi iyong nagdudulot ng sakit. Kung nagulat kayo sa impormasyong ito tungkol sa cashews, pakisulat naman po ang wow sa ating comment section. Gusto ko pong malaman kung marami sa inyo ang mahilig kumain nito. Laging tandaan, ang inyong kalusugan ay nasa inyong sariling kamay. Ang pag-iwas sa 4 na maning ito ay isang malaking hakbang para sa inyong mas masigla at mas mahabang buhay. Huwag kayong mag-alala dahil pagkatapos nito, ituturo ko naman sa inyo ang 4 na mahiwagang mani na dapat ninyong kainin araw-araw upang manatiling malakas ang inyong isipan at katawan. Pagpalain po kayo ng may kapal. Ang 4 na uri ng mani na dapat kainin araw-araw seksyon 1. Mga buto ng pekan. Mga lolo at lola, kung mayroon mang isang mani na dapat ninyong ituring na kayamanan para sa inyong katawan, ito ay ang pekan. Ang pekan ay hindi lamang masarap sa pie, kundi ito ang may pinakamataas na antioxidant capacity sa lahat ng uri ng mani. Ito ay may tinatawag na ORAC value na umaabot sa 17,940. Ang mga antioxidant na ito ay parang mga sundalo na lumalaban sa mga free radicals na nagpapabilis ng ating pagtanda at nagdudulot ng mga sakit. Bakit po ito napakahalaga para sa atin? Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating utak ay natural na lumiliit ng humigit kumulang 5% bawat dekada pagkatapos nating mag-4 na po. Ang pekan ay punong-puno ng acid oleic, ang parehong malusog na taba na matatagpuan sa olive oil, na tumutulong upang mapangalagaan ang ating cells sa utak at mapabagal ang pagliit na ito. Bukod pa riyan, ang pekan ay may napakababang glycemic index na nasa 10 lamang. Ibig sabihin, hindi nito pinapataas ng biglaan ang inyong asukal sa dugo,
na napakahalaga para sa atin na kailangang mag-ingat sa diabetes. Marahil ay nararanasan ninyo ang hirap sa pagkontrol ng inyong asukal kahit umiinom na kayo ng gamot. O kaya naman ay pakiramdam ninyo ay madalas kayong mawala ng focus sa gitna ng araw. Ang pagkain ng pekan ay makakatulong upang maging matatag ang inyong enerhiya at hindi kayo biglang manghina. Ayon sa isang malaking pag-aaral mula sa Loma Linda University sa mahigit 3,000 seniors, ang mga kumakain ng pekan ay may 43% mas mababang tsansa ng paghina ng isipan. Ang kanilang mga brain scans ay nagpakita ng mas makapal na gray matter sa bahagi ng utak na responsable sa memorya. Isipin ninyo si James, isang 69 na taong gulang na dating construction worker mula sa Atlanta, Georgia. Hirap si James na kontrolin ang kanyang type 2 diabetes kahit meron siyang gamot. Ang kanyang A1C ay nasa 8.2 na indikasyon ng hindi magandang kontrol sa asukal. Sinabihan ko si James na kumain ng 1 ounce ng pekan bawat araw, 30 minuto bago ang kanyang pinakamalaking pagkain. Matapos ang 3 buwan, ang kanyang A1C ay bumaba sa 6.8. Ang kanyang doktor ay labis na humanga at binawasan pa ang kanyang dosage ng gamot. Sabi ni James, mas naging matalas din ang kanyang isipan at hindi na siya madaling mapagod sa hapon. Kaya naman, mga kaibigan, huwag niyo nang kalimutan ang pekan sa inyong sunod na pamimili. Ang tamang sukat ay 1 ounce o mga 19 na hati ng pekan bawat araw. Kainin ito sa gitna ng umaga o hapon para maiwasan ang panghihina ng enerhiya. Maaari nyo rin itong durugin at gamitin bilang sahog sa inyong isda o manok para sa mas masarap at masustansyang hapunan. Ang pagkain ay gamot at ang pekan ang isa sa pinakamainam na halimbawa nito. Section 2, mga pistachio. Ang pangalawa sa ating listahan ay ang pistachios o ang tinatawag nating green gems. Ang mani na ito ay may tila mahiwagang kakayahan na ibalik ang sigla ng ating katawan sa paraang kamangha-mangha. Ito ang may pinakamataas na taglay na lutein at zeaxanthin sa lahat ng mani. Ang mga ito ay mga antioxidants na nagsisilbing panangga para sa ating mga mata laban sa macular degeneration na siyang pangunahing dahilan ng pagkabulag ng ating mga lolo at lola sa Amerika. Sa ating pagtanda, nawawalan tayo ng 3 hanggang 8% ng ating muscle mass o kalamnan bawat dekada. Ang pistachios ay nagbibigay ng 6 na gramo ng complete protein sa bawat ounce. Ibig sabihin, taglay nito ang lahat ng kailangang amino acids upang mapanatiling malakas ang ating mga kalamnan para tayo ay makalakad pa rin ng maayos at hindi mawalan ng balanse. Hindi tulad ng protina mula sa karne na minsan ay mabigat sa ating mga bato, ang protina mula sa pistachios ay madaling tunawin at kidney-friendly. Napansin niyo ba na tila mas mabilis mapagod ang inyong mga binti? O kaya ay parang lumalabo ang inyong paningin kahit may salamin? Ang kakulangan sa tamang nutrisyon ay nagpapabilis sa mga problemang ito. Isang pag-aaral mula sa Penn State University ang nakatuklas na ang pagkain ng pistachios ay nagpapabawas sa paninigas ng ating mga ugat o arterial stiffness. Sa mga seniors na kumain ng 1.5 ounce ng pistachios araw-araw, nakita ang 30% pagbuti sa daloy ng kanilang dugo at pagbaba ng kanilang presyon. Mayaman din ito sa fiber na tumutulong sa problema sa pagdumi na nararanasan ng 40% ng ating mga kasamahan. Hayaan niyo pong ikwento ko si Mary, isang 74 na taong gulang na retiradong nurse mula sa Denver, Colorado. Halos mawalan na ng pag-asa si Mary dahil sa lumalalang macular degeneration. Sinabihan na siya ng kanyang doktor na maghanda sa posibleng pagkabulag. Dahil sa kagustuhang sumubok ng natural na paraan, kumain siya ng 1.5 ounce ng pistachios araw-araw. Pagkalipas ng 6 na buwan, laking gulat ng kanyang ophthalmologist. Hindi lamang huminto ang paglala ng kanyang sakit sa mata, kundi bumuti pa ang kanyang paningin ng 1 linya sa eye chart. Ang kanyang presyon ay bumaba rin, kaya nabawasan ang kanyang iniinom na gamot. Ngayon, tinatawag na ni Mary ang pistachios bilang kanyang vision vitamins. Kaya po, mga mahal kong lolo at lola,
Piliin ang mga pistachios na walang asin at nasa loob pa ng balat. Ang pagbabalat nito ay makakatulong din para hindi kayo mapadami ng kain at maging mas mindful sa inyong kinakain. Ang tamang dami ay 49 na butil o 1 ounce bawaraw. Itabi niyo ito sa loob ng refrigerator para manatiling sariwa ang mga sustansya nito. Section 3. Almond. Ang pangatlo ay ang almonds. Ito ay itinuturing na age-reversing nut dahil sa dami ng benepisyo nito na sabay-sabay na tumatama sa ibang bahagi ng ating katawan. Ang almonds ay mayaman sa isang espesyal na anyo ng vitamin E na tinatawag na alpha-tocopherol. Ito ay isang mabisang tagapangalaga ng ating brain cells laban sa oxidative damage na nagiging sanhi ng pagkalimot. Mayroon din itong taglay na 80 mg ng magnesium sa bawat ounce na siyang kailangan ng 70% ng mga seniors na madalas kulang sa mineral na ito. Bakit po ba natin kailangan ng magnesium? Kapag kulang kayo nito, madalas kayong magkaroon ng pulikat o cramps sa binti sa gabi, mahirap makatulog, at nagiging hindi normal ang tibok ng inyong puso. Ang magnesium mula sa almonds ay mas madaling tanggapin ng ating katawan kaysa sa mga supplements lamang. Bukod dito, ang almonds ay pagkain para sa mabubuting bakterya sa ating bituka. Dahil ang ating gut microbiome ay nababawasan ng 40% paglampas ng edad na 60, ang almonds ay tumutulong upang palakasin ang ating immune system at bawasan ang pamamaga sa buong katawan. Nararamdaman niyo ba ang madalas na pagkapagod ng inyong mga kalamnan o ang hirap sa pagtulog sa gabi? O baka naman ay mataas ang inyong bad cholesterol? Isang pag-aaral sa Stanford University sa mahigit 4,000 seniors ang nagpakita na ang araw-araw na pagkain ng almonds ay nagpapababa ng panganib sa cardiovascular disease ng 45%. Nakita rito na bumababa ang LDL o masamang kolesterol habang tumataas ang HDL o mabuting kolesterol sa loob lamang ng 12 linggo. Naalala ko si Richard, isang 66 na taong gulang na accountant mula sa Chicago, Illinois. Pumunta siya sa akin dahil sa talamak na insomnia, madalas na pulikat sa binti at napakataas na kolesterol na nasa 287. Binigyan namin siya ng protocol na kumain ng 1.5 ounce ng binabad na almonds araw-araw, hating sa umaga at gabi. Matapos ang 2 buwan, ang kanyang kolesterol ay bumaba sa 201. Nawala ang kanyang pulikat at nakakatulog na siya ng mahimbing sa buong gabi sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Sabi ni Richard, mas maganda ang pakiramdam niya sa edad na 60, ti-6 kaysa noong siya ay 50, ti-6 pa lamang. Ang pinakamahalagang payo ko sa inyo ay ibabad ang almonds sa tubig magdamag. Ang pagbababad ay nag-aalis ng tinatawag na enzyme inhibitors at nagpapataas ng pagsipsip ng sustansya ng hanggang 50%. Ang tamang dami ay 23 piraso o 1 ounce bawat araw. Maaari nyo ring gamitin ang almond flour sa inyong pagluluto o gumawa ng sariwang almond milk para sa mas masarap na karanasan. Section 4. Mga walnut. At narito na ang itinuturing nating ihari ng lahat ng mani para sa mga nasa edad 60 pataas. Ang walnuts. Ang walnuts ay ang tanging mani na may malaking halaga ng alpha-linolenic acid, isang uri ng plant-based omega-3 fatty acid na napakahalaga para sa ating utak habang tayo ay nagkakaedad. Ang hugis ng walnuts ay parang utak ng tao at tila ito ay isang pahiwatig ng kalikasan tungkol sa pangunahing benepisyo nito. Ang kakayahan ng walnuts na protektahan ang ating isipan ay walang katulad. Ang kombinasyon ng vitamin E, folate at melatonin dito ay bumubuo ng isang neuroprotective shield. Natuklasan ng mga mananaliksik sa UCLA na ang pagkain ng walnuts ay literal na binabago ang pattern ng ating brain waves na nagpapataas ng kakayahan nating matuto at makaalala. Ang mga seniors na kumakain nito ay nagpapakita ng brain activity na katulad ng mga taong mas bata sa kanila ng 10 taon. Isang malaking pag-aaral ang nagpatunay na ang mga kumakain nito ng 5 beses sa isang linggo ay may 8% mas mababang tsansa na magkaroon ng Alzheimer's disease.
Nararamdaman niyo ba na mas madalas na kayong makalimot sa mga simpleng bagay o kaya ay nahihirapang makatulog sa gabi? Habang tumatanda tayo, ang produksyon ng melatonin sa ating katawan ay nababawasan ng 70%. Ang walnuts ay isa sa iilang pagkain na may sapat na melatonin upang tulungan tayong magkaroon ng mahimbing na tulog. Ang omega-3 rito ay tumutulong din upang linisin ang mga amyloid plaques sa utak na siyang sanhi ng pagkasira ng memorya. Bukod pa sa utak, binabawasan din nito ang panganib ng atake sa puso ng 40% at stroke ng 40% ayon sa tanyag na Predimed study. Ang pinakakamanghamanghang kwento na nasaksihan ko ay ang tungkol kay Eleanor, isang 78 taong gulang na retiradong propesor mula sa Portland, Oregon. Dumating siya sa akin na may mga senyales ng early stage dementia. Hirap na siyang makaalala at makahanap ng tamang salita kapag nagsasalita. Naghahanda na ang kanyang pamilya na ilipat siya sa isang assisted living facility. Sinimulan namin ang pagkain niya ng 2 ounce ng walnuts araw-araw. Matapos ang 6 na buwan, ang kanyang cognitive test scores ay bumuti ng 34%. Nabalik ang kanyang kakayahang pamahalaan, ang kanyang sariling pera at mga gamot. Pagkalipas ng 3 taon, si Eleanor ay namumuhay pa ring mag-isa, nagsusulat ng mga tula at sinasabing ang walnuts ang nagligtas sa kanyang isipan. Kaya naman po, mga lolo at lola, huwag na huwag ninyong kakalimutan ang walnuts. Kumain ng 1 hanggang 2 ounce bawat araw, mas mabuti kung sa gabi para makatulong sa inyong pagtulog. Piliin ang mga organic kung maaari at itabi ang mga ito sa freezer upang hindi masira ang kanilang mahahalagang oils. Maaari nyo itong ihalo sa inyong oatmeal o kainin lang ng diretso bilang merienda. Lagi po ninyong tandaan na ang bawat butil ng mani na ito ay isang hakbang patungo sa mas malusog na pangangatawan. Hindi pa huli ang lahat upang baguhin ang inyong kinakain. Simulan nyo na po ngayon at ang inyong katawan at isipan ay tiyak na magpapasalamat sa inyo sa mga susunod na taon. Mga lolo at lola, ang simpleng pagbabago sa inyong kinakain ay tunay na makapagdaragdag ng buhay sa inyong mga taon. Simulan na nating alisin ang 4 na mapanganib na mani at yakapin ang 4 na nakapagpapagaling. Sa comment section sa ibaba, sabihin nyo sa akin, anong isang maliit na pagbabago ang ipapangako ninyong gagawin ngayong linggo? Huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa ating komunidad. Ibahagi ito sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli, manatiling malusog at pagpalain kayo ng may kapal.